What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. 5 araw na lang mga kababayan mangyayari na itong kinakatakutan ngayon ng mga bangag na malakihang INC rally mga kababayan na kung saan hindi lamang ang mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang pupunta, kundi lahat ng interesadong Pilipino na maka-Duterte at para sa kapayapaan, pupunta rin. At ang mas malala pa doon, pati ang mga kilalang personalidad, makikiisa sa nasabing rally di umano. At isa na nga rito, itong si Ka Eric Celis, no? Kung kaya naman ang wika niya, hindi na yan makatulog-tulog, no? Ang mga bangag sa kung ilang bilang ang pupunta sa Liwasan Bonifacio Road. Nang estimate di umano, mahigit 1 milyon hanggang 2 milyon, no? Ang makikiisa, lalo na't open for all ang rally na ito. Anong take nyo dito mga kababayan? At kung kayong aking tatanungin, makikiisa rin po ba kayo lalabas sa daan upang ipahayag ang suporta nyo sa kapayapaan at sa mga Duterte? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na hindi nakaligtas kay Congressman Marcoleta itong magtatatlong taon ng pangako ni Bongit na pababain ang presyo ng bigas at ng mga bilihin. Na kaysa bumaba mga kababayan, tumriple ang taas ng presyo ng mga bilihin sa kakapasok lamang ng taong ito. Nang nakikitang dahilan ni Congressman Marcoleta dahil sa pag-ipit sa supply at demand, importation at ang itong malalang smuggling na business di umano ng mga bangag. Ay nako, nilulubog na nga tayo sa utang mga kababayan, pati ba naman ang gutumin tayo hindi nila palalampasin? Grabe naman talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So, ganun po ang mga purpose kung bakit nangungutang tayo dapat. Long-term benefits and concrete tangible na mga mapanghahawakang makabuluhan at nakakabuti sa kalagayan at ekonomiya ng ating bansa. Hindi po yung parang tabunan mo lang ang tinatawag na budget deficit. Ibig sabihin, nag-ayuda ka ng todo-todo by the hundreds of billions of pesos na hindi naman bumabalik upang magkaroon ng return of investment ang napakalaking mga pundong winawaldas na ibinubuhos ng mga kongresistang alipores nila Marcos at Romualdez upang bumili ng loyalty ng mga tao at mangurakot sa kaban ng bayan, ang bilyon-bilyon na pundo na umabot na po sa 2 taon ni Marcos sa more than 500 billion ayuda here, ayuda there, saan po ito napunta? Kaya Mm. nangungutang tayo dahil nawawaldas para sa political bribery at political fund ng gobyerno at ng mga alipores niyang swapang at mga buhayang politiko. Yan po ang dahilan kung bakit natin pinupuna itong headline number 4. So mga kababayan, nakakabahala na ang ganitong mga uri ng kaganapan ay hindi masyadong natatalakay sa mga balita. Kaya nagtatanong na ngayon ng taong bayan kung mayroong 1.3 trillion na mga flood control project na hindi maramdaman, hindi makita, at ang pangungontrata ay ginamit pa ng mga alipores ng mga politikong ganid at swapang sa pondo at kapangyarihan ng mga bata-bata ni Martin Romualdez at ganoon din po na konektado kay Marcos Jr., bakit nangungutang po tayo? Correct. Samantalang hindi naman pala napupunta sa kabutihan ng infrastruktura at hindi naman pala napupunta para paunlarin ang ekonomiya, i-modernize ang agriculture. Kagaya ng nangyari ngayon sa mga bansang Africa na kanilang Mm. nag-modernize po sila, pinalayas nila ang mga dayuhan ng mga bansang mananakop sa kanilang bansa at nagkokontrol at nagdidikta sa kanilang ekonomiya at mga gobyerno. Kagaya ng mga bansa po ng Chad, Kenya at iba pang mga karatig na bansa dito, umunlad ang agrikultura nila at nag-export na sila ng bigas, mga kamatis. Samantalang tayo nag-import ng bigas, sibuyas, at pati na ng galunggong at mga ano pang mga isda. Napakalawak ng ating resources sa katubigan, sa dagat, at pati na po sa ating mga kalupaan. Sapagkat mali po ang ating nagpapatakbo ng gobyerno, mga kababayan. Yan ang nakakabahala dito sa sinasabi natin na nangungutang tayo by the year, every year, tumataas ang pangungutang ng gobyerno ni Marcos pero walang nararamdaman na balik na pang-estratehiko, pang matagalang benepisyo para ma-modernize ang agriculture at magkaroon tayo ng food security and food sovereignty. Lalo na po sa usapin ng ating supply sa bigas, sa mais, at sa mga gulay na at pati na po sa ating mga palaisdaan. Halos ini-import na po ng bansang Pilipinas ang mga bagay na ito at mga fundamental na pangangailangan ng ating pagkain samantalang kaya namang i-produce ito datin sa ating bansa. So para sa anong pangungutang? Nakikita ng taong bayan na ang pangungutang ay most likely para kapalan ang hindi makatarungan at walang katuturan at pang-aabuso na walda sa pundo na ginamit nila sa ayuda.
at naging source ng pangungurakot nila, including ang nawawalang mga bilyones. In fact, by the hundreds of billions na mga flood control project na walang pinatunguhan kundi bulsa ng mga sakim at ganit at gahaman ng mga politikong Tama. karamihan sa kanila ay kontraktor, lalo na dyan sa House of Tambaluslos. So, itong pagsirit ng pangungutang ni Marcos sa mga foreign banks and creditors na hindi naman po napupunta sa makabuluhan, konkreto at direktang kapakinabangan ng ating mga infrastruktura, agrikultura at ng buong ekonomiya ng bansa, lalo na po sa pagpapatuloy ng magagandang ginawa na build na binuhusan ng pondo noon ni Rodrigo Duterte at sinalo na lang ni Marcos, ang karamihan pinatigil pa niya. Lalo na po itong Mindanao Wide Railway System at ang ilang mga tulay na napakahalaga po ay kanyang pinatigil at itong kanyang mga Tapos yung iba pang pinagawa ni Duterte, inangkin pa. Nakala mo, siya ang may proyekto itong si Bonget. Napakakapal talaga ng kanyang pagmumukha. diskarte ngayon ay mangungutang para tapalan ang nawawala at nawawaldas nilang pondo gamit po nila sa ayuda here, ayuda there. Ayun mga kababayan, don't forget sa Liwasang Bonifacio po, January 13, doon na po napunta ang gaganapin na National Rally for Peace and Solidarity ng Iglesia ni Cristo. Open po ito sa mga non-religious groups and other religious groups na hindi naman po bahagi sa kapatirang Iglesia ni Cristo, subalit makikipagkaisa po sa panawagang National Day of Rally for Peace sa darating na Lunes, January 13, hapon, dyan sa Liwasang Bonifacio at iba't ibang venues pa sa paligid ng ating bansa. Sabi ko sa'yo, nagbabalangkas lang pala sila. Oh, Akala ko naman nandyan na kung paano natin pabababain ang presyo ng kamatis at saka yung presyo ng bigas. Kasi- wala naman pala Kasi ang takang-taka daw sila, bakit umabot ng 60 pesos ang per kilo ng bigas, Kong? Dapat lang ho doon. Bakit ka naman magtataka? Hindi ba ang pinag-uusapan? Basic lang ito Ito yung tinatawag na law of supply and demand. Opo. Diyan, pagka yung demand mataas, yung supply mababa, Opo. mag-aagawan talaga Opo. doon sa isang kumpul na kamatis. Halimbawa, 10 pamilya ang naghahanap ng kamatis. Ha? Isa lang yung kamatis. O di pataasan ngayon ng presyo. Kung sino yung mas mataas na bibili yung kamatis na yun, doon mapupunta yun. Oho. Baligtarin mo. Paramihin mo yung kamatis. Bababa yung presyo. Aha. Wala na yung maximum suggested retail price na yan. Walang kapupuntahan yan dyan. Sa Aha. totoo lang. Well, ako naman, Chong, kahit paano siguro, baka may nakita akong Hindi maliit nga. na Ang gusto liwanag, natin Kong. gawin, ang gawin natin, paigtingin natin kung paano tayo makaka-produce ng pagkain. Hindi yung tayo import na tayo ng import. Alam mo ba tayo? Correct. Tayo na ang tayo na yung pangunahing importer ng bigas sa buong daigdig. Yun na nga po, Kong. Oo. Ay nakakahiya yun. Bakit ka mo? Sa dami ng mapagtatamnan natin. Ang bansang Singapore, walang sakahan. Ayun, opo. Oh. Pero, sa dami ng pera nila, Sufficiente pagkain sila, opo. nila. Tayo, paano kasi? Alam mo, kung i-describe natin ang ating agrikultura, Nelson, subsistence ang estado ng ating pagsasaka dito sa ating bansa. Talagang walang kikitain. Yung production cost ay talagang napakataas. At walang kikitain talaga yung magsasaka. Sapagkat yung economy of scale Napapabayaan pa. ay hindi natin talaga natutugunan yun. Oho. Kaya na kailangan, sabi nga natin, i-refocus natin ang ating farm program. Kung ilan na lamang ang probinsyang dapat na pagtamnan natin, calculatein natin ang makakain nating bigas. Opo. Hindi na kailangan tamnan lahat ang buong kapuluan ng Pilipinas. Oho. Mamili na lang tayo yung magkakatabi. Halimbawa, sabihin na lang natin ang Central Luzon. Yun ang na-appoint Ayan, natin. opo, napakalaki yan. Diyan natin iukol lahat ng energy natin para sa gano'n, yung pagsasaka ay doon manggaling. Rice production. Rice production. Opo. O halimbawa, yung tungkol naman sa high value crops, Mindoro naman ang natarget natin. Ayan, oho. Nandyan ang kamatis, nandyan ang talong, lahat ng ano. Yung mimaropa, no? Sa Ayan. mga tweet, focus na focus ngayon yan. Di ba? Oho. Oho. Oh, edi ngayon hindi masasalaula yung konting budget mo sa agriculture kasi meron kang binhi, meron kang pataba, meron kang pestisidyo, meron kang land preparation, lahat 'yan. Oh, meron ka pang crop insurance na dapat na pagtalagahan mo 'yan. Opo. Kung kalat-kalat, yun lamang irrigation sasabihin ko sa inyo Yun nga. So marami ang nasasayang. Yung productivity natin ng ating farmland nananatiling mababa. So ang production natin ng kamatis talagang mababa. Ay, opo. Yung supply mababa, ganun naman yun di ba? Oh, napakarami nang nangangailangan ng kamatis, kukunti naman ang supply. Ay mo siya gusto, tataas yan. Kahit anong pang gawin mong mekanismo, kahit na magsanib pa ang tatlong
dalawa lang ang Dalawa pa lang nagsanib. po, DA tsaka DTI ko. Oo, Opo. ako sinasabi ko, 5 na ang magsanib. Hindi nila maano yan. Hindi nila masusugpo yan. Aha. Di ba nung Tapos dumadagdag pa sa problema itong mga smuggling na ginagawa ng mga bangag. Talagang maghihirap ang sambayan ng Pilipino sa kamay nila. ano ba yan? Merong anecdote eh. Opo. Panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Alam mo na yun eh. Opo. Nagtatalo yung National Economic Council na ngayon ay NEDA. Sabi ni President Ramon Magsaysay, Andres, sabi niya. Si Andres kasi ang ano nun eh. Oo. Kilala mo naman yun eh. Kaklase mo yun, Andres Castillo. Castillo. Yung, Andres Bonifacio. yung dating Central Bank Governor. Okay. Andres Castillo pala yun. Oo, grade 3 ka na noon. Ako naman, ipapanganak pa ako siguro 10 taong pang darating bago kita abutan. Opo. So sabi ni, nabasa ko na lang ito eh. Opo. Andres, bakit nangyayari itong ganito? Noon kasi wala pang kilo eh, ganta eh. Opo. Yung bigas. Yung isang ganta, tama kayo. Kasi parang 25 sentimos lang isang salop. Ganta ang tawag, hindi kilo. Nagalit ang Ramon Magsaysay. Ba? Opo. Ano ba? Paano nangyari ito at naging 50 sentimos ito? Ang mahal. Hindi pwede ito sa ating mamamayan. Mula 25 naging 50 centimos. Parang gano'n. Hindi ko sa ulado. Basta tumaas. Nagalit ang Pangulo. Opo. Alam mo, ang bigas ay political commodity ito. Ay, opo, totoo kayo. Di tumayo ngayon siya. Anong problema rito? Tayo. Sabi niya kay Andres Castillo. Andres, Mr. President, sabi niya, I'm sorry to tell you that this is basically the work of the supply and demand. Oo. Law of supply and Anong demand. batas yan? Anong batas yan? Sabi niya. Yung pong law of supply and demand. Ba? Sino ba yung nagakda ng batas na yan? Sabi ko, Disgrasya. ito anecdote lang naman. Anecdote, opo. Kwentuhan. Para lang ma-dramatize natin. Anong relasyon ng presyo ng kamatis? At Opo. ano naman ang halaga nung magsasanib kayo? Kahit na magsanib-sanib pa kayo, kaya walang mangyayari dyan. Nako. Sino yung may akda ng batas na yan? Sabi ni Ramon Magsaysay. Opo. Eh di tawanan, ano? Siyempre nagkakaintindihan, medyo na-miss ng Pangulo yung point, ano? I will repeal that law. Yun, Sabi ako. raw ng Ramon Law of supply Magsaysay. and demand. Ano ba? Inuulit natin ito, ano lang ito, anecdote lang ito. Kwentuhan. Oh, Papasarap kwentuhan ng lang. kwentuhan. I will repeal that law. Ibig sabihin lang, ang Pangulo, ayaw niya talaga, kahit sino magiging Pangulo, Totoo po. palagi niyang binabantayan yung presyo ng pagkain. Sapagkat dito, ang sentimiento ng karaniwang mamamayan. Kailangan bantayan talaga yan. Totoo Kaya po. nga yung inflation na yung binabantayan, hindi yung core inflation na sinasabi natin. May Ang dalawang klase binabantayan pala, yung banner. Pero pagdating kay Bangag, malabong mangyari yan mga kababayan. Dahil kita naman na walang ginagawa ito at papetiks-petiks lamang. Dito Banner nagmumula inflation. yung pagkain at saka yung petrolyo. Ito yung mahirap bantayan. Oh, I will repeal that law. Ayun. Nabagsik, ano? Opo. Tumayo ngayon yung Amang Rodriguez. Kung Amang Rodriguez naman yan. Oh, kasama siya dun sa ano eh. Sa pagpupulong. Mr. President, you cannot do that. Ba? Only Congress can repeal a law. Iwanan natin yan. Yan naman para lang mapasaya natin ang ating mga kababayang nakikinig, di ba? At alam niyo ba kung bago natapos ang taon, digdagan ko lang itong... Wala naman tayong mapag-usapan kundi puro kamatis na. Dagdagan ko lang sa epekto ng bigas. Doon sa punto na mukhang sinaksa ka lang supply. Alam niyo ba na inireport sa atin ng ating mga kaibigan mula sa PPA, Philippine Ports Authority, na bago matapos ang taon, 700 container van na punong-puno po ng bigas, ang halos Oktubre pa ay nasa pantala na. Nakatenga po at hindi po kinukuha. Nagtataka sila, bakit Smuggling. hindi kinukuha? Samantalang nag-import sila, di bali daw pong magbayad sila ng demurahe ba tawag doon, araw-araw. Demurahe. Sapagkat kapag tumaas daw po ang presyo ng bigas, bawing-bawi pa rin nila ang pagkuha noon at pag inilabas na po sa merkado. Sa mga kalkulado nila. Gusto nila talagang tumaas. So, artificial na kailangan huwag mo munang ilabas yan kasi kakalat ang bigas. Kaya pinag-uusapan natin talaga supply and demand. Yun. So, pwede nilang kontrolin ang supply. So, ang rally permit, time, place, and manner, no? Para lang masigurado na hindi naman makakasagabal sa mas nakakarami. Kaya nga ang rule, kung kinakailangan ng permit, kinakailangan magkaroon ng dahilan para ma-deny ang permit. At kapag hindi inaktuhan kaagad, yan ay deemed approved. At ang mga lokal na pamahalaan ay binigyan ng utos na kinakailangan magtalaga ng freedom parks kung saan hindi na kinakailangan humingi ng mayor's permit, no? At isa nga dyan sa freedom parks na yan ay ang Liwasan. Magkakaroon tayo ng 2 venues, no? Doon sa pagtitipon nito, Liwasan at Luneta. Ako, balita ko doon sa isa kong kliyente na may bus company, 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So talagang ang inaasahan daw ng mga organizers sa 13, hindi bababa sa 2 million. Baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa buong mundo
tingnan natin kung mabibreak natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung Naku, matuloy nga yan ang mensahe, ayaw namin sa kabadong malala niyan si Nabongit, mga kababayan. Kapag yan hindi pa talaga pinakinggan, no? Ni Junior talaga magwawala na sa sambayan ng Pilipino. Pagiging diktador na ang kanyang ginagawa kung dededmahin niya pa ito. impeachment ni VP Sara. Dahil siya nga ang pinakamalaking mandato ang nakuha galing sa taong bayan. 32 million. A first in Philippine history, at siya pa ang tatanggalin. No? At syempre, ang panawagan pa rin is gusto natin ay kapayapaan, ayaw natin ng gulo, ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. So malinaw na kung kayo ay aarestuhin dyan dahil kayo nagpunta sa rally, wala pong bahisahan para kayo arestuhin. Dahil ang karapatan na sumapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon, yan po ay garantyado ng ating saligang batas. Kaya ismiran yung pulis na gusto mag-aresto sa inyo dahil wala silang karapatan na mag-aresto ng kahit sino man kung sila ay kasapi sa isang mapayapang pagtitipon-tipon. Ang mas malalim na pag-iisip ay pagdating doon sa issue na may nilalabag ba ang simbahan pag sila'y tumawag ng pagtipon-tipon laban sa impeachment ni VP Sara o para sa panawagan ng kapayapaan. Dahil meron tayong tinatawag na separation between church and state. Well, unang-una po, yung separation na yan, na garantyado rin ng ating saligang batas, yan po ay kalayaan para magkaroon ng pananampalataya. Hindi po yan pagbabawal sa kahit anong simbahan ng pananampalataya na maghimasok sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng gobyerno. In fact, para sa mga Kristiyano, no, yung kanilang buhay ay dapat din ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya Correct. nga sinusunod natin yung 10 kautusan na bawal magnakaw, bawal pumatay, no? At yan din naman ang pinapatupad ng mga responsableng gobyerno. So, yung separation of church at state, hindi ibig sabihin na palibasa hindi gobyerno ang simbahan, hindi na sila makikialam. Ang ginagarantiyahan ng separation of church at state, yung karapatan ng lahat na magkaroon ng sariling pananampalataya. At yan ang hindi po pwedeng paghimasukan. Okay? At now, kapag meron namang ikaw gagawin ayon sa iyong pananampalataya, ayun, hindi na yung sakop ng garansya. Kasi kung meron ng gawain na bunsod sa isang pananampalataya, hindi na yung pananampalataya alone. Yan ay meron ng gawain. So yung mga nagsasabi na sila yung mga simbahan, na nagsasabi na po pwedeng pumatay, ay hindi po pwede yan. Kasi yung pagpatay, gawain na yan. Hindi lang yan pananampalataya. Pero for as long as ito ay pananampalataya, yan po yung garansyado ng Estado. Now, pwede bang pulaan mong ibang mga pananampalataya? Abay, sabi ni Chief Justice Puno doon sa kaso ng Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals, ang sabi, talaga namang yung kalayaan ng malayang pananampalataya, kasama na rin dyan yung kalayaan ng malayang pananalita. Ang sagot sa isang maling pananampalataya ay isang mas mabuting pananampalataya. Hayaan mong magsalpukan ang ibang mga paniniwala sa malayang merkado ng ideya nang sa ganun, taong bayan ng mamimili kung ano ang kanilang paniniwalaan bilang Tama. kanilang pananampalataya. Correct. Napakaganda ng kasong yun. Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals. Basahin niyo po. Napakaganda ng lingwahe ni Chief Justice Puno na kinagagala kong sabihin, kapatid ko sa pananampalataya sa timbahang protestante. So, wala pong lalabagin ang Iglesia ni Cristo kapag sila ay nanawagan na magtipon-tipon ng taong bayan para protektahan ng Vice President at ang kalayaan. Gaya ng wala ring linabag na probisyon ng saligang batas si Cardinal Sin nung siya ay nanawagan na sa taong bayan na magtipon-tipon sa EDSA para protektahan ang mga kasundaluhan na nag-withdraw ng kanilang suporta sa chain of command ni Marcos Sr. At kung meron din simbahan na mananawagan para protektahan ang mga sundalo na kakalas sa chain of command ni Marcos Jr., wala ring lalabagin ang ganyang simbahan na dahil ang pagtatawag ng mapayapang pagtipon-tipon ay never kriminal. Ang kriminal is kapag meron ka pang gagawin bukod dun sa malayang pagpatipon-tipon at hindi lahat ay pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay ang paggamit ng dahas at ng armas gaya ng ginagawa ng CPP-NPA. Uulitin ko po ang galing-galing naman nilang manalo sa eleksyon. Nandiyan yung mga party list representatives nila. Bakit ba hindi pa nila completely itabi na yung kanilang mga baril? At sila ay tumutok na sa parliamentary struggle. Yun ang hindi ko maintindihan. Nagpapaka-plastic pa sila na wala na silang tiwala o wala na silang paniniwala na kinakailangan gumamit ng dahas, and yet nandyan pa rin ang kanilang mga baril. Dahil napatunayan naman nilang kaya nilang manalo sa eleksyon, dapat nagpa-participate na lang sila sa lahat ng eleksyon at paramihin nila ang hanay nila sa Kongreso. Yan talaga ang dapat gawin kung ayaw nilang mabansagan silang terorista na NPA, CPP, NPA. No? Pero habang nandyan po ang kanilang armas, talagang terorista sila.
Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa European Union, kundi sa Correct. buong mundo. Ibinulgar natin na mayroong pakulo at maniobra ang CPP, NPA, NDF sa pamamagitan po ng kanilang mga urban infiltrators and party list operators na nagkakaroon ng kaguluhan ng ating bansa dahil sa panunulsol at kanilang mga special political demolition job laban sa kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte para gamitin po nila na pabagsakin ang political influence ng mga Duterte. Kaya gusto nilang ipa-impeach si Sara Duterte, pabilisin, i-endorse po ito sa Committee on Justice sa House of Representatives. At ganoon na rin po ang pagpapabilis na magkaroon ng plenary votes. Ang kakapal ng mukha ng mga balasubas at tarantadong ito na nanghuhut-hut na ng pera ng taong bayan sa pagkukunwaring sila ay member ng House of Tambaluslos bilang mga kongresista. So balit wala namang pinatunguhan ang mga pundo nila. For more than 20 years na nandyan sila, CPP, NPA, NDF ang kanilang binubuhay at winawasak nila ang ating bayan at nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na kaguluhan dahil sa kanila. Itong Alliance of Communist Teachers or ACT, itong Gabriela Dapat yung mga politiko na kinasasangkapan ang mga komunistang grupo ay maparusang bitay eh. Mantakin nyo yun mga kababayan. Nasa modernong panahon na tayo pero magpahanggang ngayon eh hindi mapuksa-puksa sapagkat nasa loob ng gobyerno ang kanilang mga lider. NPA lover at itong kabataan NPA recruiter party list. Ang bayad muna magpapasok pa, no? Aba, hindi pwede yan. Ang pangalawa, ang pagbagsak ng ating tourist destination sa ating bansa, mga kababayan. Mahigit 3 milyon ang nawala ng mga turista, karamihan dyan mga Chinese tourist na ang regular na umaabot ng mahigit kumulang 2 milyon taon-taon. Lumipat na ito sa Vietnam, Malaysia, Indonesia at Thailand. Kaya po nawalan tayo ng masigla at malakas na tourism industry. Yan, mga kababayan. And then itong headline na bibigyan ng prangkisa ng mga komunistang terorista ang kaalyado nila mga oligarko na pumupundo sa kanila at pumupuri at nagiging kasabwat na rin ng Marcos Romualdez ngayon ang Grabe, no? ABS-CBN na paso at lagpas na at wala ng prangkisa since 2015 pa. Samantalang ang SMNI ay may prangkisa until 2044, hindi pinapayagan ng mapanupil at mapang-abusong National Telecommunications Commission na kontrolado ni Marcos at nila Romualdez, samantalang hindi kami binibigyan dyan sa SMNI ng permit to operate habang may prangkisa pa kami. Hindi po totoo na natanggal ang prangkisa ng SMNI. Ang nagtatanggal ng prangkisa ng SMNI at hindi naman sila naging matagumpay dahil walang counterpart action o karampatang counterpart bill sa Senado ay itong grupo din na gustong ibalik ang mapang-abuso na media ng oligarkong pamilya Lopez na ginagamit po sa political instigation operations lalo na during elections. Itong grupong ito ng ABS-CBN. Babalikan natin itong mga maniobrahang ito ng mga alipores ni Marcos at Romualdez na nagkakaroon ng kaguluhan sa ating bansa dahil gagamitin na naman nila ang ABS-CBN kahit paso at wala ng prangkisa, ang daming babayarang buwis niyan, hindi bababa sa 300 million pesos. Sorry, 300 billion pesos ang buwis na kukolektahin sa kanila at hanggang ngayon hindi nila binabayaran. Ang lupa na inoccupy nila dyan sa may Mother Ignacia, questionable din kung bakit napunta sa kanila yan. Including po ang kanilang pagbayad o pagtabla at inistapa ng ABS-CBN, itong 289 or 280 billion pesos na inutang nila sa Development Bank of the Philippines, mga kababayan. Kasi klaro na tayo mga kababayan, or 280 million pesos, sorry for the lapse, 280 million pesos na inutang nila sa Development Bank of the Philippines, tinabla po nila.